Interview nitong si Sen Mike ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Diyan sa Politico Talk sa Vilyonary News Channel. At dito rin sa video na to, pag-uusapan natin ang mga mainit na balita ngayon sa ating bansa. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, re-rect na ho tayo dito sa ika nga bumabanat dito kay BP Sara. Itong si Terry Redon, binabanatan ho si BP na kesyo, napakabilis daw ng paglaki ng kanyang net worth. Yung nasa 4% wata 4%, 5% ang paglaki ng kaperahan nitong si BP Sara sa kanyang salin. Nagkalitaw-litaw ho pala mga kababayan yung kay Martin Romualdez, yung kay Zaldico, yung kay JJ Suarez, yung kay Don Gonzales. Talagang out of this world. Yung paglaki ho ng kanilang salin mula 2022 hanggang 2025. Yung iba nga ho dyan tag 300% ang linaki. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Ibang klase talaga itong itong si Terry Redon. Perwisyo talaga to Gabe. So inaakusahan ni Redon si Sara na corruption kasi nga daw ang laki doon ng in-increase ng asset ni Sara from 2008 na 17 million na ngayon daw is naging 88 million na. So 16 years yung kino-question niya. 16 Bakit years? Bakit ganun laki? Ganun daw lumaki. So kung yun ang pagbabasyan mo na kung bakit ganun daw ang nilaki, parang ang computation ko parang 4% per year. So bakit naman bakit tahimik ka dito? Nako, matindi ho yan mga kababayan kay Martin Romualdez. 2022 ang kanyang net worth nasa 315 million pesos. Pagdating ho ng 2025 3.465 billion pesos ang in-increase ho niyan 1,000%. Nagagalit ka dun sa 4%, meron namang hanap buhay yung mga yan. Ang si Shermans bago niya pa naasawa si BP Sara, mayayaman ng mga karpyo. Diba? Meron siyang law firm. Ito si partida, hindi pa nagbayad yung asawa ni Luistro dyan. Pag nagbayad pa yung asawa ni Luistro, baka lumaki pa yung kay BP Sara. Yan ang problema sa tinitignan at sa tinititigan. Diba? Iba yung tinitignan sa tinititigan. Tingnan mo to, oy. Terry Redon, ang ilinaki ng net worth ni Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025 1,000%. Saan ka ba naman nakakita? Titingnan mo yung kay BP Sara, magkano ilinaki? Tag 4 million kada taon? Tag 2 million kada taon? Mga kababayan, 300 million versus 3.465 billion pesos. Ganon ho katindi ang linipad ng network nitong si Martin Romualdez. From 2002 to 2025, biglang may naging bilyonaryo sa Pilipinas. Grabe oh. Ito naman si Zaldico. Noong 2022, 236.7 million lang ho network niya. Pumalo ho ng 2025, naging 1.5 billion. Palakpakan. Anak ng toko, saan ba naman kayo nakakita niyan? Baka yung net worth na yun itong si Zaldico, buong angkan na nitong si BP Sara Lang yan. Ano itong mga to? Anak ba to ni Henry C? Mga congressman to. Ito na namang isa. Si JJ Suarez. From 287.6 million pesos, naging 2.34 billion pesos. Pambihira, 813% ang in-increase. Hindi mo nakikita to. Redon, nakikita mo yung kay VP Sara? Anak ng Petrang Garapata. Imposible na merong ganyang kalaki na kinikita tong mga to. Magkano lang ang sweldo ng mga congressman? Ito namang nag-re-react dyan sa slide na yan Brad, alam mo, sa House of Representatives, lahat posible. Magtago nga ng asawa, posible. Di ba? Magtago nga ng asawa, posible. Maglagay nga ng bilyong-bilyong pondo sa unprogrammed appropriation, posible. Yan pa magkaroon ng ganyang network si Don Gonzales.
from 136 million naging 1.3 billion. Ito malapit-lapit sa kabanto kaya ang itinaas ng net worth niya 956 million. Pambihirang yan, Kahit sabi yun siya, yung paborito ng lahat. Ang paborito ng lahat, si Edwin Guardiola. Wag natin lampasan si Dilipe. Baka sabihin naman si Dilipe, nalampasan. From 203.7 million, naging 1.49 billion. Ito naman si Edwin Guardiola. Dito nakikita yung kahipokritohan ng administrasyon na to, ng mga nagpapanggap na makabayan at concern sa kaperahan ng ating bayan. Yan si Terry Redon. Brad, bukas mo yung mata mo. Yung mga kasama mo dyan sa House of Representatives, maraming magnanakaw dyan. Hindi ko sinasabing yung mga kaperahan na yan na nasa net worth nila noong 2025. Nakaw yan. Wala tayong gano'n sinasabi dito. Magkaliwanagan tayo. Kung tinatanong nyo yung net worth ni VP Sara, hindi naman siguro kalabisan kung itatanong din natin ang net worth nitong mga hinayupak na to kung saan ang galing. Congressman ka. Di ba? Magkano ba sweldo ng congressman? Edwin Guardiola, 299 million. Pagpalo ng 2025, may 2.2 billion siya. Pambihira ni. Di ba? Masyadong obvious. Masyadong halata ang ginagawa nito mga to. Akala siguro nila hindi natin nakikita yung mga kabalbalan na yan. Kaya para dito kay Terry Redon, bago mo questionin ang net worth ni VP Sara, anak ng tokwa, marami kaming questionin. Hindi pa kasama yung kay Marcos Jr. dyan. Ngayong mga panahon na to, ito yung mga panahon na tinatago na nila ang kanilang mga kaperahan. Kaya kahit saan nyo itago yan, makikita na sambay ng Pilipino yan. Ito, rerekta naman ho tayo. Commercial muna, Sabado ngayon. Ito, nakita lang ho nating pakalat-kalat sa social media. Okay? Bakla raw ako! Dahil nahalata ako Basta talaga. Kung sino mang gumagawa nito mga AI-generated video na to, kung walang yan kayo, magagalit sa inyo si Piklakson. Kitang-kita niya. Siguro joke la din yun. Walang yan ka? Maldita ka talaga. Maldita ka. Ito naman siya. Sa Jinggoy, ako lang ako dito React ko lang ginagawa nila sa inyo. Ito, matindi to. Bakla raw ako? Dahil nahalata ako Ang cute. Kitang-kita niya. Siguro joke la din yun. Joke lang din yun. Dito tayo, di pa tayo kay Sena, commercial lang yun. Ron lang yun, AI yun, di totoo yun. Commercial lang para medyo kalmado tayo dahil pagka pinanood na natin itong interview na to ni Sen Mike, balagbago itong mga kababayan. Game! Ebidensya from intelligence assessment evaluation na yung mga photos na sinadbit ng 18 Marines ay meron daw way back, pag-usapan natin way back, yung kay Boyong sa kahapon. panahon ng Speaker Lord Alan Velasco when you were anak Kalusugan Party List Representative, di pa po? Yes, ma'am. Well, actually, ma'am, first of all, nagpapasalamat ako na lumabas na tagsalita si Ombudsman Boying Rimulya about it. Kasi, di ba, it's a recognition na may ganun nangyayari. Correct. Now, as to the actual, ang nakuha ko, ma'am, na statement niya was may isa daw picture from all the pictures that were part of the affidavit. Sabi niya, may isa doon. 2022, panahon pa ni Lord Velasco. So, ako nagpapasalamat na sinabi niya yon and there's a recognition na may nangyayari talagang ganon. And I think, ako naman hindi ako out to prove kung ano yung tama o mali. Yeah. Ang importante sa akin, mapakinggan nila yung Marines, matingnan nila yung ebidensya, hindi lang ito, pero may mga ebidensya pa silang hawak, and to listen to kasi there were 40 names mentioned. Actually, ma'am, di ba, yung mga Marines, wala naman sinabing crime Ang sinabi nila, nag-deliver kami ng pera. Pero, nagsimula yan kay Saldico. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang pinuno ng korupsyon dito sa, di ba, sabi ng gobyerno. And ito yung mga tao ni Saldico. So, yun yung, we were trying to establish dun sa NBI. Na kung gusto nyo establish nyo yan. Pero kung mag-investigate kayo,
Huwag sila imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo yung substance of the affidavit. Pero dun, Yun. Ang problema ho dito mga kababayan, dahil nga lumabas na yung mga issue na yan, isa ho sa mga ikinakabit na pangalan dyan sa paglutang ng mga Marines na to, itong si Gloria Macapagal Arroyo. Itong si Boy Lamas. Yung lumalamas. Nagmamasahe dati kay Risa Hontiveros. Ito. Llamas. Sa paglantad ng ex-Marines, parang nakikita ko yung kamay ni GMA. Diba? Ramdam ko, sa pagsasalita ni Ramas, ramdam ko ang pagmasahe niya dati kay Risa Hontiveros. Kaso wala nang si Llamas, nakita yung lakad niya, para siyang manok maglakad ngayon. Nakita niyo ba? Yung video ni Llamas, pag ganyan-ganyan na lang maglakad, wala na. Wala na yun. Tingin ko may sakit yan si Llamas. Tingin ko lang kasi yung lakad na parang parang tatlong ubo na lang eh. Kaya ikaw Llamas, magpakabait ka na, naknantoka. Ganyan na nga yung lakad mo. Nakaganyan na mataas yung yung balikat niya. Ganyan siya maglakad. Ako pinagsususpetsahan ko to eh. Itong si Llamas. Baka pagdating doon sa mga aspeto ng journalist, isa ito sa mga... Alam niyo ibig ko sabihin? Sa tingin ko, itong si Llamas maraming dapat na itanong dyan sa Llamas na yan. Maniwala ho kayo mga kababayan. Dahil dyan sa pagiging bibo niya sa pagpuprotekta kay Martin Romualdez, hindi niya man lamang makwestiyon ang pagnanakaw na nangyayari sa administrasyon. Nakafocus lang siya sa 2028. Basta si Sara matatalo si Sara. Mahina ang kandidatura ni Sara. Yun lang ang content nitong si Llamas. Pagka tinanong siya, automatic na yan. 2028 election. Hindi natin alam. Hindi naman tumataas yung, wala namang sumisibol na makakatalo kay Bibi Sara. Hindi natin malaman kung yung pagdi-discourage niya sa ating mga kababayan na hihinayang pagdating ng 2028 mai-impeach yan, ganito yan. Wala namang sumisibol na bagong kandidato. Ang nakikita pa rin na sambay ng Pilipino, si BP Sara pa rin sa tuwing. Hindi natin makuha yung psyche ng mga kumukuha na mga network para interviewin yung Llamas na yan. Wala naman siyang naliligawan, wala naman siyang nakukumbinsi eh. Kabaliktaran pa nga nangyayari, mas tumataas pa ang approval at trust rating ni BP Sara dahil kay Llamas, di ba? dun ba sa sinasabi ni Ombudsman na meron chance na nagsimula talaga kay Kong Lord? Meron bang porsyento na posible yon? Hindi ko Is there talaga... any way that it's Alam mo, true? Attorney Jimmy, ang revelation ni Ombudsman Remulla, AI, they are using AI ngayon to sift through the evidence na Oo. at least meron kayong comforting words na ina-evaluate na nila yung evidence na nag-present. Yes. And ako, yung maganda doon, totoo. Kasi mahirap yung sinabing Tapos na tayo din eh. Ako wala akong pakialam dun sa yung picture, kuha yan doon sa ganito, ganyan. Hindi. Ito, importante dito, umamin na si Boying Remulla. Yun ang importante doon. Inamin na niya na talagang mayroong ganitong nangyaring nakawan noong panahon nitong si Martin Romualdez. hindi totoo. So kung sinabi lang totoo to, then therefore, okay sa akin. Kung sinasabi lang ito no time na to, ito yung period na to, okay lang yun. To simplify, hindi pero- siya nag-deny. Hindi siya nag-deny. oo. Pag-uusapan natin na in deep, Mabilis na mabilis na sige kasi sige. may Oo, pagbigay challenge. niyo si Jess. No, may challenge si Ombudsman. Sabi ni Ombudsman, his source already confronted you. Parang sabi niya, member of Congress. Okay. Daw has put you to task. Yes. Daw has Attorney, confronted you. So is that true or not? I'll be honest. Si Raulo talaga. Kaya di ka kinakamay ni atong si Perdi Topacio eh. Para kasi Raulo magtanong, sinasagot ka na. Is that true or not ka pa? Ang dating parang hinahats mo yung tao. Ito talaga si Palsis. Gusto ko na namang manapa. Anak na to ko. A lot of people have been calling me. Tinatanong nila ako, ba't ako nadamay dyan? Ano yung circumstance? Ano ba yung nangyari? So, ako kumpiyansa na may katotohanan yung sinasabi ng mga kasamahan ko. Now, in particular, ang sinabi ko talaga sa kanila, I was never involved in the drafting of the affidavit. Sayang nga si Attorney Baligod nandito eh, because from day one, sila talaga yung nag-uusap. Ang dating sa akin, medyo dangerous yung sinabi din ni Ombudsman. Ang dating sa akin, may congressman nung panahon. Brad, alam mo, ang dangerous lang dito. Yung kamao ko lang dangerous dito. Yung bunganga mo na yan, hindi dangerous yan. Tandaan mo. Okay? Ito, tandaan mo, Palsis. Itong kamao ko na to, ito dangerous. Okay? Tandaan mo yan. Lang nga ka, dangerous.
lahat ng sasabihin ni Remulla sa'yo, dangerous. Dahil ang naratibo ng mga nasa administrasyon, yun ang gusto mong naririnig, okay? Ito, dangerous. Walang pagbabanta, walang kung ano pa man. Basta gusto ko lang manapak. De, friends kami yan, friends. Friends tayo. Para ko ng lolo yung si Palsis, anak ng toko, tanda-tanda na yun, aawain natin. Kawawa naman. na yon. Confronted you na, yung photo na yon, ako yun eh. Sa akin Okay. yun, panahon ko yun. Yun yung dating sa akin sa press ko ni Ombudsman ha. So ang tanong ko lang, is it true or not that a congressman or a member of Congress has approached you or talked to you and said, Yes. Mali ang photo. Photo Yes. na yan, panahon ni Duterte. No. Is that true or not? Ang, And Ombudsman Let me- challenged the Sira, reporters di makasagot eh. Ano ba naman to? Kung mga to ask you. Yes. So, I'm asking you now. Yes, Tony Jess. No, let me elaborate. As I've said, hindi lang congressmen. Yan. Now, in that particular picture, yes, there are many congressmen who called me and there are senators who called me. Ayun. Asking Mamaya. about the circumstance. Mamaya, Oo. isa-isahin natin. Mic drop. Mic Huwag natin drop. ubusin, huwag Teka natin muna. ubusin. Kasi itong nagsususpecha na siya, ginagawa siya ng mga black propaganda operations eh. Ang daming mga posters na lumalabas na Mike Defensor and Aiko Melendres sa Quezon City lumalabas for mayor. Pero dinay mo na kapon na you have Yes. no mayoral ambition for the 2028. Yes. Well, Ma'am Ichu, kasi napansin ko, alam mo, pag lumalabas itong issue ng, itong nangyaring corruption issue, may lalabas na poster, may lalabas. In fact, I was even asked dito rin sa show sa Billionaire News Channel, sabi, will you run for mayor? Sabi ko, if Kit Belmonte will run, I will support him. Okay. So, ngayon, labas na naman ang labas. Mayor tatak... Anak ng tetrang garapata. Hindi ako nakikialam kung anong gusto mong takbuhan na Sen Mike ha, pero ako dito, lock-in na ako. Senator na tatakbuhan mo. Sa gusto mo. Kinalagkan sa Senado. Mga kababayan, sangayon mo ba kayo mag-mayor to? Hindi mayor ang caliber nito, senator ang caliber nito. Okay? Maraming pwede maging mayor dyan sa Quezon City. Naknanto ko. Si Joy Belmonte na lang, pwede na yun. Si Ay... Pwede na yun. So, ako ho, ang problema natin is ngayon. May problema tayong korupsyon, may problemang sistematikong pagnanakaw sa ating pondo. We have to address this. We have to resolve this. And I'm very happy na si Attorney Jess, no, considered sa ibang kampo, si Attorney Jimmy, more or less, sinasabi siguro magkakampo kami, pero tayong lahat, we recognize na kailangan natin ayusin tong problemang to. You sounded more national to me. So, meron ka bang Mami Cho, pares tayo ng naririnig. senatorial ambition? Wow. Wala din, Or Ma'am Ichu. higher than senatorial? No, Duterte 12 senators. Oh, yan. Lagyan pa ng konting sarcasm, Brad. Gusto kong manapa. Si Attorney Jimmy na lang ang tulungan natin sa Duterte 12. So what awaits in Hindi ako 20... Yan, kapal. Oy, Palsis. Lagyan pa ng konting yung pang-iinsulto ng konti. Di ba? Lagyan ka. Sa bagay, wala nang problema dito. Yan ang dahilan kung bakit itong mga dilawan na to, hindi sila matanggap-tanggap ng sambayan ng Pilipino. Hindi ko kasi nila hindi ko kasi nila salita yung salita na yan si Palsis, di ba? Bawat buka niya, bunganga niya, lagi niyang parang pinangangalandakan na tawag dito, mas superior sila, sila dapat pakinggan, mas ika nga, yung moralidad nila mas mataas sa atin, di ba? Ganun yung laging pagkabino kanya bunganga niya Kaso hindi niya ho nakikita na ang sambay ng Pilipino, pinagmamasdan lahat ng kilos niya. Banat ka ng banat kay BP Sara, yung amo mo naman, si Risa Hontiveros, immaculate insertion siya. Si Martin Romualdez, amo mo, di mabanat-banatan. Di ba? Yan ang problema. Yan ang problema. 2028. Hindi ako. So what awaits you in 2028? Okay, let me just I didn't want to be involved. In fact, nung last election, pinapatakbo ako including sa party list of Senator Dante Marcoleta. Oh. Sa isang district, pinapatakbo ako. Sabi ko, ayoko. I want to focus doon sa negosyo because after COVID, and then after that elections, talagang you have to fix the company, the businesses. So ayoko talaga. I wanted to focus. Mining business? Quarrying, Quarrying. actually. Yeah, I was with mining before in Tawi-Tawi, pero huminto na. Wala na kami sa Tawi-Tawi. Ngayon ho, nung nakita ko Sergeant Gotesa, doon ako na-trigger.
Kasi Sergeant Gutesa, in fact, ayokong sumama eh. Ayokong mapasama din sa issue. Nung kinuwento niya sa akin to, then I had a meeting Paano with... kayo nagtagpo ni Sergeant Orly Gutesa? May Yeah. taga-UP na kaibigan ako, sabi niya, pakinggan mo to. And Si ano ba gusto yan? nito mabigyan Si Aling Winnie Monsud ba yan? ng guidance or direction yung Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta, which at that time, si Senator Dante was the chairman of the Blue Ribbon Committee. Pero nung nagkita kami ni Senator Dante, hindi na naman siya chairman at that time. Sabi ko sa kanya, pakinggan mo to. So, kinuwento ko, sabi niya, kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ng taga-UP kaibigan ko. So, sabi niya, sige, go somewhere. Yung restaurant na pinagmitingan namin, pumunta ako doon, Sergeant Gutesa, nagkwento Sergeant Gutesa. Matagal sila nag-usap. Kinuwento niya lahat. Ang dami pa nga mga natanggal na, well, ganyan, kikwento ko na ha. Sergeant Gutesa was even talking about ICC. Even at that time. Ah, talaga ha? Oo, sabi niya, sir, alam mo ba, nung hinuhuli si President Duterte, nandun kami sa Maidas, nakabantay kami, and then he mentioned several officials. Ito, wala na dun sa affidavit ni Gutesa. Nakita lang niya, pero hindi siya nag-deliver. Walang delivery, ma'am. Nandun sila. Kalklab lang natin. Oo. Nakita lang niya, walang Oo. delivery. So, ito yung parang naghihintay na sila ng pag-aresto. Okay. And then he was talking about, again, sa media operation, blah, blah, blah. Sabi ko, Sarge, DOH. Sabi pala niya, alam mo ba, sir, nakita ko pa na nag-uusap sila. Sabi, oh, ang tigas ng ulo nitong DOH, i-zero budget natin. Sabi, sir, siniro budget nila. And then later on, the Secretary of DOH met with them. Ganun yung kwento. Tapos sabi ko, Teka lang, masyadong mamalayo tayo. Mamaya. Kasi baka makalimutan ko eh. Yes, sa dami kasi ng na-witness ni... Mamaya natin pag-usapan yun. oo. Sino ang ipapalit na beauty na ma-recommend mo na tatakbo na better than... Mayor. Mayor, because Joy to- Belmonte is outgoing. Yeah. Maraming nagawang magandang Parati Tatanong sinasabi, si di ba? Joy. Sabi ko nga, si Kit Belmonte kasi, nakasama ko pa college pa lang. Alam ko yung paninindigan niyan, alam ko yung puso niyan. And so I said, if Kit Belmonte will run, I will support him. If Kit Belmonte does not run, It's a different story. will you run? Again, ang inclination ko personally is not to be involved in politics, not to run. But you're open if Kit Belmonte... Okay, Kit Belmonte, tumakbo ka ng mayor, walang yaka. Pag di ka Kit Belmonte for mayor sa Quezon City. Para di tumakbo ng mayor si Kong Mike, no? Para i-consider yung pagiging senador, anak na Petrang Karamata, pinapatakbo si Kit Belmonte. doesn't Hindi run. ko, Attorney General, ang feeling ko kasi, sige, pagdating ng panahon, assuming that Kit will not run, anong mangyari sa Quezon City? Anong gagawin natin? Sino yung dapat mamuno? Si Attorney Jimmy, kung ito tatakbo, dito ka na, Attorney Jimmy, tumakbo ka na dito sa Parang Quezon ako City. lagi ang gusto niyo patakboy, pagod na siya. How about running again in Congress? Si Jess Francis na lang, taga saan ba yung si Jess Francis? Yan lang patakbuhin natin doon. Sa Quezon City. Ikaw, huwag ka tatakbo ng Quezon City. Anong gagawin mo doon? Hindi ka pwede doon. Ako na nagsasabi sa'yo, Kong Mike, yung prinsipyo at paninindigan mo, hindi ko sinabing hindi ka magiging magaling na mayor. Ang sinasabi ko dito, merong magme-mayor dyan, merong tatrabaho dyan sa ayon sa gusto natin. Pero yung trabaho ng isang senador na maprinsipyo at paninindigan, madalang lang yan. At isa ka sa nakikita ng ating mga kababayan na merong ganyang klaseng traits, di ba? Para to revive your Spice Boys. Yun nga, ma'am at this stage, siguro dahil na rin sa asawa ko, I've been there for a long time. Mama, matagal tayo nagkasama, even in the palace. Parang ang feeling ko lang, ito na siguro yung hinihingi ng family ko and particular... Spice Boys, kasama itong si Mig Zubiri. Kasama si Barbers. Spice Boys. Ano yung Spice Boys yan? Si ano na lang ang merong spice dito eh. Si Kong Mike na lang eh. Sen Mike na lang eh. Particularly my wife na, huwag ka namang na sumabak. Focus na rin tayo dito sa negosyo. Para matulungan mo si former President and now Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa Kongreso para mabalik sa Speaker. Mabalik mo ba si ma'am? Di ba daw ang ano? Nagkakausap pa ba kayo ni Madam... Matagal na kami hindi nakapag-usap ni ma'am. But of course, during that time that we had a discussion, wala, tinatanong ko lang siya, anong opinion niya, anong tingin niya. Light lang. Sorry pala. We had a discussion, I think, three weeks ago. Birthday naman ni Congressman Art Yap. Pero light na kwentuhan lang. I have a spicy question. Go. If VP Sara wins
and becomes president in 2028, will you accept a cabinet position under a Sara presidency? Of course. Ako, ang tingin ko, Bakit hindi? Lumalaki kasalanan sa akin itong tao na to. Pagka nagtatanong si Palsi, sinusoplak yan. Sagot ka, oo! Bakit hindi? hindi, ang tingin ko lang for O, tingnan mo si Sen Jimmy, ganun din yung... P. Inday Sara, she has to put up a broad coalition of a group, no? And ito, Jess, I'm being honest. Kung may mga papasok na coming from the Pinklawans, okay yan. May magagaling dyan. Technocrats. Kasi talagang yung unit team na dapat gawin dapat eh. Pero ikaw, Kong Mike, will you accept a cabinet position? Ako, kung Mike, ano na ako dyan? Kumbaga, tapos na ako dyan. Kung kayo, di pa kayo tapos dyan sa unit team na yan. Napakalaking kabalbalan yan. Ako, ang personal take ko dyan, pagpasok ni VP Sara, revgov kagad tayo. O kaya kung ayaw naman nila, option lang naman yung akin. Kung siya mainit ang ulo, ang iinit naman ang ulo. O kung sakali, ayaw naman ng revgov, pagpasok ni VP Sara, con tayo. O con-as tayo. Hawak niya na yung mga ano dun. Kahit anong gusto nila, con-as, con-con. Para magkaroon tayo ng term extension. Dahil magagalit ito. Iiyak si Jess Palsis. Di ba? Yun. At ganito kasi, para makuha ng mga kababayan natin dito yung pinanggagalingan ni PH Update. Yaan yung mga bagay-bagay na iniwasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagrerepaso na sa haligang batas. Di ba? Magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng pagbabago na sa haligang. Yan eh. Ay, sabi niya, not in my time. Naalala ko sa tatay, not in my time. Sa susunod, kung gusto nila, bahala sila. Pero, sa akin, hindi. Kaso naman, pagka iniisip natin na paano kaya kung maiisip ni BP yun at naging posible. Kaso nga, napakalaking problema ng administrasyon na to, no? Iiwan ni Marcos Jr. ang Pilipinas, napakaraming utang. Kumbaga yung bahay, walang maintenance, wasak-wasak lahat. Sira-sira ang bahay. Ang daming utang. Ganon iiwanan ni Marcos Jr. Ano bang uunahin ni BP Sara? Ayusin yung mga sinira nitong bangag na to. Babayaran yung mga pinag-uutang niya. O yung tapusin na itong bulok na sistema na to, in the long run, magbenepisyo yung susunod na henerasyon. Kasi kahit na anong ayos ni BP Sara, magka-presidente tayo na sinto-sinto at si Raulong adik. Anak ng tokwa, lahat ng aayusin ni BP Sara, mapupunta lahat ho yan sa basura. Tandaan niyo ho yan mga kababayan, pagkatapos ng administrasyon ni BP Sara, ang pumalit sa kanya ay adik at si Raulo na sinto-sinto ang utak. Wala hong mangyayari sa atin. Balik ho tayo dito, balik tayo sa square one. Yun na sigurado. Ngayon kung meron kayo mas mainam na solusyon, tag dito, tatalakayin yung mga urgent problema na dadat na ni BP Sara. Pero mauubos ang kanyang termino doon. Na kung saan pagka naayos niya, pagbalik niya, pagka nagkaroon ng siyang presidenteng adik at si Raulo, mabalik na naman tayo dito sa problema na to. O aayusin na niya yung kabuuan ng sistema. Diba? Walang mangyayari dito. Nagkaroon tayo ng 6 na taon kay Rodrigo Duterte. Okay? Naramdaman natin yung peace and order, nagkaroon ng dignidad ang mga Pilipino. Kahit pa paano bumubuelo na tayo. Diba? Bumubuelo na tayo eh. Pagdating sa infrastruktura, edukasyon, tertiary education, galing kay Tatay Digong. Okay? Kahit sino pa magsabing senador dyan, dinuloko kayo niyan. Na sa kanila yan. Anak ng tokwa, noong 16, 17, 18, lahat ng Congress dyan, bago kay Tatay Digong, lahat ng Congress, ibinida nila yung tertiary education na hindi nagmaterialize. Tanging kay Rodrigo Duterte dahil yan sa political will. Kahit yan na ipasa first reading, third reading, fourth reading, kahit gawin mo 100 reading yan sa
sa Senado, sa House of Representatives, gawin mo 10,000 reading yan. Pagka hindi yan pinirmahan ng presidente, sinabi ng kanyang gabinete na, sir, wala tayong perang pagkukuhanan ng pondo. Pero yung pag nanakaw, marami kami. Di ba? Di ba? Hindi yan pipirmahan. Kaya kung sino man nagsasabi sa inyo na dahil yan kay senator ganito, senator ganyan, meron silang partisipasyon doon sa debate, doon sa botohan. Pagdating tapos na sila, sa ayaw sa gusto nila, yung mga alter ego ni Tatay Digong, yung kanyang finance team, yung kanyang kamay na pumirma, yun pa rin ang pinakahuling sisintensya sa kung ano man ang gusto nilang ipasa. Ngayon, pagka ayaw yan ng presidente, walang mangyayari yan. Lahat ng presidente, hindi ho lumusot yung pre-tertiary education. Nang katangi-tangi kay Rodrigo Duterte. Kaya yung mga Gen Z, yung mga Gen Z tuloy, yung mga millennials, Gen Z, Gen X na Gen X parang iba dyan, lakdan. Butot balat na lang iba, di ba? Para doon sa mga nag-aaral ng pre-tertiary education, nakikinabang, hindi ko sinasabing dapat yung pasalamatan itong si Digong. Sinasabi natin, doon sa nagdaang administrasyon, kahit pa paano, narinig ang pangangailangan ng ating mga kabataan. Ang perang ginagamit nyo ay pera ng sambayanan. Pero imbis na mapunta doon sa program appropriation, napunta ba yung iba? Kahit pa paano, kayo ngayon nakikinabang. Palakpakan natin ito si dati Pangulong Rodrigo Duterte. At least, di ba, yung playing field naging parehas na. Yung mga bilyonaryo, milyonaryo, mayayaman kaya mag-aral sa mga malalaking universidad. Yung mga mahihirap nating kababayan na walang-wala talaga. Meron ng laban na kahit pa paano pagdating ng panahon makakariwasa sa buhay dahil makakatapos ng pag-aaral. Di ba? Pag-aaral ko ng mabuti, tapos yung pag-aaral nyo. Nakantokwa. Di biro yan. Mahirap pag hindi nag-aral. Para si PH nag-aaral no? Ay, tapos na ba ako dun sa point ko? Na dapat talaga itong si BP Sara, piliin niya kung anong papakinabangan na sambay ng Pilipino in the long run. Yung pag-ayos siya sinira nitong bangag natin presidente, temporary lahat yan. Merong umupong isang siraulo tapos ang usapan, babalik tayo sa square one. Di ba? Nakawa ng ating pag-uusapan pagka merong naupong sintong presidente na di natin malaman kung nasa tamang katinoan. Di ba? Kung bangag pa. Laki ng problema natin. Kaya ang ayusin natin dito, sistema. Sistema talaga. Anong proposal mo, PH? Matatalino sila dyan. Pero ang alam lang natin dito, hindi gumagana ang kasalukuyang sistema. Kailangan baguhin yan. Na merong sincero at may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung ang proposal nila, baguhin natin ngayong mga panahon na to. Daliring nakangarat ang bibigay ko sa inyo, mga walang yan kayo. Walang pwedeng makialam sa saligang batas. Magrepaso, mangalkal o mag-amyenda sa panahon na to dahil puro mga magnanakaw ang mga nakaupo ngayong mga panahon na to. Panahon ni BP Sara, doon tayo mag-usap-usap ulit. Balikan niyo ako pagka presidente na si BP. VP Sara offers. Sabi niya, Kong Mike, I need you. Hindi talaga Ano yan kasi trap yan. 'Di ba? Trap yang si Jess Palsi. Brad, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pagka sinabi niyang oo, anong gagawin mo? Sa mga susunod na articles, susunod na katanungan, kaya mo pala gustong bumaba si Marcos Jr., kaya pala nananawagan ka na Marcos resign kasi kung sakaling offeran ka, kukunin mo. Pag talaga nakikita ko itong... Manapa? Kasi pangunahan. Yes, at hindi ka sumasagot. Hypothetical, spicy question niya Oo. Hindi, siguro ang inclination ko is hindi. Okay. Pero again, pag nag-usap at may mga kailangan gawin, now, ito mama, medyo matapang tong salita ko I really think there should be a reform in the political structure. Aray ko. Congress and Senate as it is, sobrang sama. Kailangan Ibig sabihin, nagkakasundo pala kami nitong si Sen Mike. Anong gagawin mo sa Quezon City? Biglang nagalit. Ang gagawin sa Quezon City? Hindi naman natin marireform yan kung mayor ka. Kailangan nasa Senado ka. Di ba kung ayaw mo sa Senado, balik kalusugan tayo, wala nang problema. Galit kayo kung talagang ayusin tong bansa. Pasingit lang ng one hard Okay. question. So you are in favor of constitutional reform? Yes. Yes, constitutional reform. And I do not think na yung existence na nangyayari ngayon. Alam mo, ito nangyari Bakit lumala ang korupsyon? Noong mga panahon namin, yung mga presidente sabihin nila, eto may 70 million kayo per district.
30 million, ito yung pang-ospital, pang-tulong sa estudyante, pang-tulong sa kung ano man. Yung 40 million, ito na yung mga proyekto ninyo na baka na-miss ng national. Because supposedly, it's a national infrastructure program. Yes. Pero siyempre, may mga lugar na mahihirap, kailangan at that time, patubig, Yes. at that time, ganito. Ngayon ko lang nakita. Hindi. Ano kailangan ng mga congressmen? 300 kayo, 200 kayo, bigyan nyo na sa amin, tigda 2 billion kayo. They control now the budget without looking at the National Infrastructure Program, without looking at what's needed. Tapos, naging babuyan na, naging corruption na. Yes. Di ba? And then, now you hear about the Senate, the corruption now. Never happened before. So it's a structural problem, right? You It think is a it's a structure. constitutional Well, of and course, structural may mga problem? personalities pa rin are involved, culture pa rin is involved, but the structure should help. Hindi pwede na yung structure will be encouraging the corruption that we are seeing Federal now. parliamentary? Pwede, no problem. Teka muna. Since Hindi tayo eksperto dyan sa federal parliamentary o kung ano man ang gagawin nila dyan. Basta ang alam natin, hindi gumagana itong kasalukuyang itong kasalukuyang sistema na to. Ngayon, pagka pinag-usapan yan, linatag nila sa sambayan ng Pilipino at sinabi ng ating mga kababayan, mas maganda to. Kasi ngayong mga panahon na to, wala nang mulat ng ating mga kababayan. Kaya kung sakaling, kasi magbobotohan pagbobotohan niya kung sang-ayong ka ba dyan sa pag-ano na yan, tayo boboto. Maiintindihan ng sambayan ng Pilipino kung yung mga pagbabago na yan makakatulong o makakasama laban sa kanila. Kaya tayo dito tiwala tayo ng ating mga kababayan mulat na at kung sakaling dumating ang punto na papiliin sila kung anong gusto nilang mangyari sa sistema natin na to, makakasagot sila ng tama. Ang importante dito, dapat maging bukas ang lahat na kailangan natin baguhin itong saligang batas na to, repasuhin, baguhin itong saligang batas na to na ginawa para sa mga oligarko at mayayaman na politiko. simulan na natin itong kwentuhan kay Kong Mike. Yan, kwentuhan, content tayo. Ayayaan natin yung mga viewers na Okay. mag-comment, kung questions and reactions sa inyong YouTube and Hindi lang Facebook. viewers, Mami Chu, bashers din. Basahin natin yan mamamaya para later on, willing naman tayong i-tackle yung mga questions nila and comments. And later we will dig deeper in the 18 Marines issue. Pero sa ngayon, wala muna tayong gagawing ibang kwentuhan except maglaro tayo ng putok at patok. Putok, patok. Headline number 1, World War, Lacson versus Marcoleta. May gyera sa ibayong dagat pero may World War din sa Senado tungkol sa West Philippine Sea. Ang sagutan ni na Senator Marcoleta at Senator Lacson, patok o putok? Nakalimutan ko mag-gabel. 1, 2, 3. Kasi may share natin last week, kinokorek ako. Meron daw protocol sa gabel. Yes. Patok ba o putok itong kay Marcoleta, Lacson, Patok. Bakit po? Kasi number one, nagdedebate sila sa mga mahalagang issue ng ating bansa. Importante pag-usapan yung West Philippine Sea. Of course, outside dun sa mga tirahan, yung substance na kailangan pag-usapan. Patok yun. Yung sinasabi ni Marcoleta na imbestigahan mo yung 18 Marines, imbestigahan mo where the evidence leads, patok yun. So Okay. sa akin, always welcome sa akin kung may debate. Of course, as much as possible, yung ad hominem iwasan. At Okay. talagang mag-concentrate sa substance. Yan, mahilig si Ping Lacson ng ad hominem. Ad hominem, yung piluka, botox, pustiso, mahilig siya sa ganun. Kala mo naman kapogi-pogi. Anong natawa? Kung di na lang binulgar netong si si Miriam Defensor kung ano talaga pagkatao mo ito, kabrado. Bakla raw ako? Oh, Dahil nahalata ako nahalata ka ni Senator Miriam Defensor. Okay. Attorney Jess. Aba, nauna ako. Well, syempre sa akin, patok. Pero Patok. patok naman sa akin yung kay Senator Ping Lacson. Bakit? Kasi naman, syempre, yung mga legal basis, yung kanilang debate, I would favor more the points and arguments of Senator Ping na on KIG, wala naman siyang sinasplice, wala naman siyang tinitake out of context. Galit kay Sen Marcoleta. Ganyan pagka masak. Those are the words of Senator Marcoleta himself. So, yung mga ini-issue sa Senator Marcoleta, maybe he should just reflect on his own words so that he is not taken out of context. Okay. Ikaw, Attorney Jimmy. Siyempre patok. Kaya nga sila nasa Senado para magtalo. No? And ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi magkaisa ang mga Pilipino sa sinasabi ni Senator Marcoleta na
kailan ba yung investigasyon? Yan. Kailan? He was actually pressuring for an answer in public view para masagot na. Bakit po? Kasi ang common na nangyayari ngayon, wala tayong makuhang sagot kahit kanino. Yung 18 Marines, hindi makakuha ng sagot doon sa inaakusahan. Sila pa yung pinapasagot. Si Marcoleta naghahanap ng schedule, walang makuhang schedule. Wala tayong makuhang sagot. Kung Yeah. Mike, being a former Palapakan natin ito si Sen Jimmy. Tawag ko na sa mga yan, senador eh. Pasensya na po kayo ha. Kung di pa sila officially na nanalo, kung ano pa man. Pero ang aking sigurado dito, mananalo yung mga yan. This time. Ika nga pagkatapos lahat ng noong eleksyon, yung issue ng nakawan sa mga unprogrammed appropriation, si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagbulgar. Wala pang Zaldico, wala pang Marines, wala pa lahat. This time, my friend. Kung lahat ng kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte mananalo. 10,000%. Kasi dalawang bagay lang yan eh. Lagi kang walang lusot kung ikaw dilawan, pinklawan. O bakit ngayon ka lang nagsasalita? Panahon ng eleksyon, so ngayon tinatanong mo na si Zaldico. Tinatanong mo na ang gobyerno kung ano nangyari sa nahiya naman kayo. For the longest time, tahimik ka. Ito sa'yo. Kamao ni PH. Sabado, medyo violente pala si PH update ngayon pagka Sabado. Gustong manapak. Diba? Bakit? Ba't tahimik ka? Itong mga kandidato namin, day 1. Day 1 pa lang. Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, Mike Defensor, Atty. Rowena Guanzon, sino pa? Atty. JB Hinlo, Atty. Ferde Topacio, di ba? Day 1 pa lang. Ika nga yung kanilang malasakit at tapang para nasa sambayan ng Pilipino. Tinatanong nila kung ano nang nangyari sa kalokohang pangnanakaw ng administrasyon na to. Sen Vic Rodriguez, pwedeng makalimutan ang ating maisyong na senador. lawmaker, ano do you think ang mga strongest points ng arguments ng both sides, if you see any? Ma'am, sorry ha. To be fair to both. Mga Kasi strongest alam mo points? naman yung... to be fair naman to Senator Ping. Kasi nagsimula talaga yung kay Gutese. So yes. I was with Gutesa. Yeah. Sabi ni Senator Marcoleta, andito may guest tayo introduced by me, former Congressman Mike Defensor. So alam ko yung sinasabi ni Gutesa. Tapos nung hindi na siya nakita, mas maloob ko for the family kung ano nangyari. Ngayon may lumabas kay Try-Give. No. May lumabas kay Adrian Bersamin, Lucas Kay Bersamin. Yusek Bernardo, testimony yan. Yeah. Abangan nyo yung kay Jess Palsis, West Philippine Sea yan, sigurado. So, and galing kay Senator Ping. No. So I was thinking, eto na. At least may lalabas na ng mga puntos. In fact, man, to be fair, nung Atty. Jimmy, Atty. Jess, nung nagsimula si Gutesa, I was only pointing to Speaker Martin Romualdez. Wala akong sinasabing President Bongbong Marcos. It was only when Zaldico mentioned his name, and then sinabi niya how yung ginagawa yung budget, doon ako nagsalita. Na ipaliwanag mo to. Ano yung naging participation mo sa budget, which will include E.S. Bersamin and Secretary Pangandaman. So yun yung point ko. Sana nga, again, yung imbestigahan. Tingnan mo, kung si Gutesa wala naman sinabing Ping Lacson, yung 18 Marines wala naman sinabing binigyan ng pera si Ping Lacson, kaya nagtataka ako, bakit ayaw natin tutukan? Pero may Tito Soto. Meron. SP Tito Soto. Meron. Sa kay Gutesa? Kaso hindi, sa 18 Marines. Sa 18 Marines. Hindi siya Pero- senador nun. And De Lima. Wala. Si De Lima, hindi rin naman. Paano yun? Simple lang. Kukunin mo yung pera, ilalagay mo sa bag mo. Kukunin mo yung maleta, ilalagay mo sa bag mo. Ganun lang naman, lalagay mo sa sasakyan mo. Ikaw naman, Palsis. Maleta lang, di mo alam kung paano kukunin. Again, I will not justify yung sinasabi ng 18 Marines. Pero pag nakita nyo silang magsalita at makaupo nyo sila, kasi itong mga taong to, hindi naman to mga active participants sa corruption eh. Hindi sila contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman or senador. Yung nangyari sa kanila, nagsalita yung boss nila, o una muna investigasyon, nakita nila, uy, ito pala yung sinasabing flood control. Si Zaldico, mayaman naman siya eh. He was a contractor before, may aeroplano siya, may helicopter. And may mga sinasabi ng yung iba na meron na silang pinagdi-deliver ng pera. Way Okay. before. Pero ngayon daw lang nila nakita yung 3 times a week delivery na mali-maleta, minimum 500 million
to 4 billion pesos per delivery. Okay, let's go to the next topic. 1, 2, 3. Voice over, please. Yun ang gusto ko, yung may 1, 2, 3. Yung pag-aalis kay, kay Frasco, pagre-resign o pagtanggal. Ako, ang gusto ko dyan, si Pamela ng Tertoro ni Pali dyan, kay Frasco. Yan ang gusto ko talaga maging DOT secretary. Bakit di nyo tinanong si Palsis kung ano yung nakikita niyang mga punto ng magkabilang panig na yan? Bakit si Jimmy Bondo at itong si Mike Defensor lang tinanong ito si Mami Chu? Mami Chu talaga, Mami naman. Neutral ako dyan. Neutral. Hindi patok o putok. Kilala mo yung mga So, Frasco ganyan. Yes, totoo din naman. Pero ang akin kasi, si BBM as the president, syempre, siya magde-decide sa kabinete niya. Kung anong Presidential gagawin. prerogative baga. Prerogative niya yon. Ang tingin ko, may mga cabinet na may problema siguro, no? And Frasco siguro was one of those affected. Pero ang tingin ko problema talaga is coming from his side, the office of the president. Okay. No, nakananto ko sintu-sintu presidente natin eh. Attorney Jess, ikaw, what do you think? Ako, puto. Not because hindi mali. Not because mali yung pag-fire kay Frasco, but because she was reappointed. So, dapat finire na lang siya, no? Dapat she was just let go, but she was given a made-up position of a Normally. presidential advisor on sustainability, EME. Diba? EME. Tsaka Bading na bading, position lang yan para lang to keep the Frascos with the Marcoses. Oh, kasi ano, cabinet position din If yan. you wanna make a stand. Fire that incompetent secretary. Kala ko may susunod ka lang i-fire that incompetent Secretary! Ikaw, Ikaw, Attorney Jimmy, what do you think? Ako, the reason why patok ang sagot ko is because we have to commend the administration at some points, no? And dito, I think they're just following the numbers. Ang post-pandemic nating recovery sa tourism is very low, something like 9%. Yung mga Thailand, 30% ang inaakit year to year, no? So they're just following the numbers. Okay, let's move on to the third topic. Okay, patok o putok? Putok. Bakit, sir? Kasi, again, yung inconsistency ng administration. Di ba parang, okay, dati nandyan, tapos sabi niya, we will not join. Tapos si Duterte pinaaris sa ICC. Tapos ngayon, ayaw na naman sumali. So, hindi mo maintindihan. Sabi nung iba, kasi daw, baka siya balikan ng ICC. But, sa akin, I still believe na yung justice system natin is working. Yung our courts are working, our laws are good. Kung may kakasuhan sila, even former presidents, ginawa na dito yan eh. Estrada, GMA kinasuhan dito. Yung kay President Duterte, I disagree with what they did to him. Okay, Attorney Jess, what do you think? Well, ako middle position. Patok na putok na parang both sides siya. There are arguments for rejoining the ICC. Obviously, we are a state that follows international law. Our own constitution says we adhere to the general principles of international law. So, if we love human rights, we should rejoin the ICC. But, alam ko bakit ayaw sumali ng administrasyon sa ICC ulit. Bakit? Because if we join the ICC, all of the due process rights under the Rome Statute will be triggered and will be affordable to President Duterte. Meaning, baka mas makauwi pa at magka-interim release si PRRD sa Pilipinas. So, sa akin talaga, Machiavellian talaga ang mga Marcoses eh. Google nyo na lang ang Machiavellian. Kala mo nung pagka sinabi yung Machiavellian Machiavellian kasi may maleta. Ang definition ng Machiavellian dito kay Palsis, dapat maraming maleta, ang program appropriation at kung ano-ano pa. Kaya hindi kinamayan nitong si Atty. Ferdy Topacio kasi hindi dapat kamayan, shake hands ang binibigay sa'yo. Lang yakang baklang ka. So, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ako kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Happy weekend. Palakpakan. Weekend na naman. Bilis ng panahon.